Ilan pang mahalagang usapin na kinahaharap ng ordinaryong mga Pilipino ang hinimay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ikalawang bahagi ng Episode 2 ng kanyang podcast. Kabilang nandyan ang usapin sa edukasyon at food security. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Determinado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas palakasin pa ang edukasyon sa bansa. Sa isang podcast, sinabi ng Pangulo na habang ang nasa batas ay ang K-12 curriculum, tuloy ang kanyang direktiba sa DepEd na ayusin ito at pagandahin ang pagpapatupad. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang job mismatch na matagal nang sinasabing problema ng senior high school graduates. Bagay na tinutugunan na anya sa tulong ng mga pribadong sektor. In fairness, the private sector went even one step further. Gusto nyo kami na magpatakbo ng training. Tapos, paglabas niya dun sa training, trabaho siya sa amin. Kasi eksakto yung training niya dun sa kailangan namin. Yun ang aming ginagawa. Hindi rin daw kinakaligtaan ng pamahalaan ang pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Kabilang na ang pagtugon sa kakulangan ng classroom na isinailalim na raw sa Public-Private Partnership o PPP. Dagdag pa riyan ang patuloy na pagbibigay suporta sa mga guro. So, that's the key. I found out that's the key. Support the teachers. Just support the teachers. Basta't you support the teachers. So, one of the things that we did, binawasan natin ang kanilang administrative duties. Then we hired many more teachers. And then we have put in place a program for the retraining, re-education of our teachers. Kasi maraming bagong nangyayari. So maraming bagong teknolohiya that they have to learn about. So support the teachers. Sa usapin naman ng 20 pesos na halaga ng bigas, sinabi ng Pangulo na kaya itong ipagpatuloy, lalo't na itatala na ang mataas na produksyon ng palay sa bansa nitong mga nakaraang taon, dahilan para bumaba ang cost of production. At para magawaan niya ito, mananatiling nakasuporta ang gobyerno lalo na sa mga magsasaka, gaya ng pagbibigay ng mga makinarya, pagpapaganda ng mga irigasyon at pagkakaroon ng masusing siyentipikong pag-aaral. Pero sa hangaring yan, tiniyak ng Pangulo na hindi malulugi ang mga magsasaka. Napakahirap na maging magsasaka. Ang hirap na buhay yan. Ang bigat ang trabaho niyan. Nauubos yung, tumatanda ka na maaga dahil sa nagsasaka ka. We have to support them. So, kahit ano pa ang mangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. Never bababa yan. Sisikapin naman anya ng gobyerno ang pagpapadami ng mga kadiwa store kung saan mabibili ang 20 pesos na bigas na target ding palawigin ang pagbebenta sa lahat ng Pilipino. Sa seguridad, binigyang diin ng Pangulo na hindi lamang dapat natatapos sa mga report na pagbaba ng crime rate ang seguridad sa bansa. Sa halip, dapat anyang maramdaman ito ng mga mamamayan sa bawat mga komunidad. Bagay na nakita ng Pangulo na kayang tugunan ni Police General Nicolas Torre III bilang bagong PNP chief. Very soon after he assumed the position of Chief PNP, we instigated already this new program of Cops on the Beat. And nararamdaman na kagad. That's the only way to regain the trust. And that's the only way that people will feel safe. Well, whatever, kahit anong mangyari dito, si patrolman ganyan-ganyan, nandyan lang yan. San tawag lang, tatakbo na rito yan. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.